beloved Boss Mike Cervera. Buti pa to si Boss Mike. Napakatibay po ng ebidensya ng pamahalaan, NBI at pulis. Ayan na. Laban po sa mga nagpakalat ng fake video. Ayan na. Di umano ay si Pangulong Marcos yan. Na Nako. gumagamit ng drugs o ng anumang illegal na gawain. So yan po ay sinasabi na ng NBI Director na si Santiago. Mabigat ang ebidensya at kanilang iisa-isahin ang lahat ng taong gumawa nito at nagpakalat nito mananagot sa batas. Matapos po na lumabas itong kailang findings. Pakinggan natin itong PTV4 na aking pinaglilingkuran di kung saan mayroon akong programa dyan araw-araw na aking mga kasamahan. Pakinggan nyo maigi ha, mga kababayan. Ito, nauna ko nang narinig ito. Talagang tutuluyan itong mga ito. Lugi ha, mga kababayan. Lugi yung mga nauuto nilang mga vlogger na mga nag-upload netong video na ito. Bakit? Nandito lang sa mga sa Pilipinas. Walang mga passport, walang mga visa. Paano? 'Di ba? Alam nyo naman, 'di ba? Naku. Ayoko mamintas pero kapintas-pintas naman talaga, no? Mga itsura pa lang eh. Sige tuloy. Yung isa pa na nagpapakalat, talagang bobo yan. Bobo talaga yan. Marami nang kinampihang mga kriminal eh. Ganun ang gusto niya kampihan, kriminal, yung binabanggit ni Chad. Bobo yan eh. Timong media nagpalabas po nitong balitang ito. Marcos Jr. in a video circulating online of a man allegedly using illegal drugs. This is the result of the digital forensics analysis by the NBI on the video compared to authentic photos of the president. One of the key aspects examined is the ear comparison, which, like a fingerprint, has unique features. This is the helix, this is the antihelix, this is the lobule, this is the tragus, this is the antitragus, and this is the intertragal notch. So as you can see, from the two photos that were presented as done spectral analysis from the video spectral analysis, you can see that this is the tragal notch here are embossed compared here, which is not that embossed. Also, the intertragal notch is larger here. This is narrower on this picture. Also, the antitragus here is more embossed. Ayun na, tignan nyo, mas kamukha ko pa eh. Baby, sabi nga ni Jan Angeles, mas kamukha mo pa yung sumisulot. Mga kababayan? As compared here, which is not embossed. So, it means this picture is definitely not the same. In a separate analysis by the PNP Anti-Cybercrime, it was found that the video was altered using artificial intelligence or AI tools to make it look more like the president. According to the ACG, they have identified individuals behind the spread of the video. There was also another post stating or saying that this video was taken in 2012. So what we did is we also gathered photos of the president in 2012 and then we again compare at ganun din ang result. Very different. Through our cyber patrollers, marami na sir kaming na-identify. And this will be a focus now of our investigation. The NBI. Narinig niyo yan? Marami na ho kaming na-identified. Naku! Grabe, marami. Hindi isa, hindi dalawa, hindi tatlo. Marami! Ngayon, sabi ko nga sa inyo, di ba? Nanginginig na yung mga itlog ng mga yan eh. Si Maharlika, nanginginig na yung kanyang yung kanya daw tinggel. Basta kami, naku, si Win Montero naman. Sabi ko sa inyo lintik na ito. Si Win Montero, galit sa pera yan. Who's continuing to spread this malicious video will be held accountable. The video was first shown at a gathering of the group Maisug in America. Gawa ito ng mga disgruntled na tao na ang nakakainis ay minamaliit ang intelihensya ng ating kababayan. Minamaliit ang intelihensya ng ating mga kababayan. Ulitin ko ulit. Itong grupo ni Duterte, itong kampo ng mga maiisog sa pamumuno ni Duterte
ay minamaliit ang inyong mga kaisipan. Ha? Minamaliit kung paano kayo mag-isip. Bakit? Kasi gagagamunggo. Ha? Ang mga utak daw ninyo. Oo, kaya ganun kayo. Ha? Kaya ganun kayo uto-utuin ng mga grupong ito. Oo. Akala nila napakaliit ng utak nating mga Pilipino. Siye, kita nyo? Akala daw mga maliliit ang utak, hindi ho lahat ng Pilipino. Kami ho dito, 10 ng mga kasama namin, lalong-lalo na si Direk Freddy Valera. Ha? Hindi maliit ang utak niyan. Ha? Ang taba-taba ng utak niyan, umabot na nga sa puso. Muntik na nga Ha? Muntik na nga sumabog yung puso niya sa sobrang lawak at sobrang laki ng utak. Ropek lang daw kasi kinakain nyo. Sabi, kumain kayo ng ha? Kumain kayo ng masustansyang pagkain. Pagkain ninyo gulay, ganon, bulang lang, pakbet, ganon. Hindi kung ano-ano kinakain ninyo. If sa inyo mangyari ito, what if babulin kayo na ganito? At hindi malayo ito sa dami ng teknolohiya ngayon, sa dami na mag-e-eleksyon ka pa. Patrick De Jesus. Ayan, Thank you, Patrick, Yung aking kasamahan sa Channel 4. Ayan, Kasi si Patrick De Jesus, isa sa mga kasama namin sa PTV4, ang nandun sa press conference na sa yan, nagsalita lahat, nagkasunod ng boses na yan. Abalos, saka yung PNP General, at si Director Santiago ng NBI, minamalit daw yung kalaman ng mga Pilipino. So ayan, matibay, inuulit ko. Ang sabi ng mga otoridad, matibay ang kailang ebidensya. At matibay ang kanilang ebidensya. Sinabi ng pulis, ayaw ko sana sabihin, pero binanggit na niya, identify na nila Ayan yung iba. At patuloy pa na nilang hinahanap. Sabi ko nga sa inyo, hindi po kayo makakawala. Kahit nag-delete pa kayo ng video, kahit na anong ginawa nyo sa inyong mga account, mananagot pa rin kayo. Dahil may access ang pamahalaan sa telecommunication company. Nako po. At maging dyan sa Facebook o YouTube, may access at pagbibigyan ng gobyerno ng company yan ang magiging request ng pamahalaan. Nako, syempre, nandiyan ang DICT. DICT na nga DICT na nga nagsabi na peke talaga. Napaka-poor ng pagkaka-edit, mga kababayan. Pasok! NBI at police, ang lehitimong law enforcement agency ng Philippine government na kaya makipag-coordinate sa Amerika at sa mga multinational company like Facebook at YouTube at yung mga telecommunication company dito sa Pilipinas. Kalaboso kayo, maniwala kayo. Ako. Maganda ito, kailangan sampulan. Hindi pwedeng palampasin ito kasi uulit-ulitin ito ng mga sabi nga ni Secretary Gibuchudoro na may mga plano sa destabilization or pagpapabagsak ng gobyerno. Uulit-ulitin yan. May warning nga, may banta na naman. Meron daw ilalabas ulit, di ba? Hindi talaga titigil yung mga buang. Mga nasisira na. Buang daw kayo! Sabi ko naman sa inyo, hindi lang ako nagsasabing mga buang talaga yung mga sira na sa ulo yung mga yan di ba? Nahahawa na nga raw ako sa kapugian. Sige, tuloy. Ang ulo sa aking description sa kanila, opinion ko lang po yan, mga nasisiraan na. Dahil kung kandidato, naginip, magkaroon ng pwesto sa gobyerno, hindi sila nahalal, hindi sila nagkaroon ng posisyon, nasa gobyerno, natanggal, kaya desperado sila. Bakit may mga taong ganun? Alam niyo, ang pagpasok sa gobyerno, elected o appointed, yan ay pribilehiyo lang. Pag kayo ay napunta dyan dahil nanalo kayo sa eleksyon, pribilehiyo yan at pinagkaloob ng mga butanteng Pilipino. Oo nga. Huwag niyong gawin yan negosyo. Pag kayo naman inilagay dyan ng gobyerno dahil in-appoint kayo ng appointing power, office of the president, pribilehiyo din yan. Anytime pwede kayong tanggalin. Bakit pag tinanggal kayo, parang ba kayong hinubara na? Ang paglingkod, ang pagpasok sa gobyerno ay public service, hindi public service yan, hindi pagpapayaman sa sarili, hindi pagmumukbang sa kaban ng bayan. Ang kaso, mga kababayan, minumukbang nila ang pondo ng ating bansa, ng ating gobyerno. Yung perang mga buwis natin minumukbang nila. Hindi pa sila nasiyahan. Lahat na lang sila, buong pamilya. Ginagawang breakfast
lunch and dinner. Ano mga kababayan? Kanya-kanyang ano no? Kanya-kanyang mukbang ng pera. Oh, may 25 million sa 11 araw. Ha? Merong 51 billion sa loob ng 3 taon. Merong trilyon-trilyon sa loob ng 6 na taon. Abay, grabe talaga. Oh, kaya wag na ho kayo magtaka na baka sa susunod, sa buwan na sila magmaisog rally, mga kababayan. Ang daming ang mga nadugas na pera. Oh, sa tingin ninyo, mga kababayan, ha? Saan kukuha ng panggastos ng mga yan? Ha? Saan kukuha ng panggastos sa mga yan? Saan kukuha ng pondo? Ha? Hindi basta-basta yung kanilang ginagawa, ha? Dahil dumadayo pa sila sa ibang bansa para isagawa yung kanilang mga malulupit na paninirang rally. Ano? Ha? Sila din ang nag-shady, damay din dapat. Oh! Damay lahat, everything you say is right, sabi dito. O lahat ng project na meron nung panahon ni Duterte, si Bongo ang lumamon, sabi dito ni Furious Protector. Negosyo, hindi personalan. Kaya pag kayo nandyan at nawala kayo anytime, alang problema, okay lang yun. Ako, ganun din. Ako, temporary din akong nasa sa gobyerno dahil nandyan ako sa PTV4 bilang talent. Ako, tatanggapin ko ng maluwag na mawala ako dyan bigla or umalis ako dyan bigla. Di ba? Kung gusto kong umalis, pwede na akong umalis anytime. Kung aalisin nila ako, okay lang. Naintindihan ko yun. Kasi ang aking paniniwala, pag pumasok ka sa gobyerno, pribilehiyo. Panghawakan mo yun. Pansamantala lang yung pinagkalooban ka, pasalamatan mo, hindi yan habang buhay. Di ba? Dapat ganun. Yung iba kasi niyang mga politiko, na wala sa gobyerno, akala mo, wala ng buhay. Tumakbo sa eleksyon, hindi nanalo, akala mo, wala. Ayaw ng taong bayan sa inyo, ano gagawin? Oo nga, ayaw sa iyo, Roque. Glenchong, ayaw sa inyo eh. Ay, paano ngayon yun, ano? Ay ngayon, nandiyan kayo sa Amerika na ayaw nyo. Ha, di ba? Ayaw nyo sa Amerika. Bakit diyan kayo nagkakalat sa Amerika? Di ba? Bakit diyan kayo nagkakalat sa Amerika? Ayaw nyo Amerika. Bakit hindi sa China? Dito sa China kayo pumunta. Oo, dito kayo magkalat, di ba? Jerry Angeles. Dito kayo magkalat. Nang sa ganun magkaalaman. Kung talaga bang kayo mahal ng China. Kaso, bakit hindi dito sa China? Marami namang mga Pilipino rito. Dapat sa Recto pinagawa ang video, baka authentic pa. Mas magaling pa yung gumagawa dyan sa Recto. Di ba? Corruption is like parang rice, is like parang ganon. Tapos puro kayo banat. Nasa gobyerno na wala kayo, ngayon puro kayo banat na parang kayo parang gusto nyo mag-amo. Ano kayo? Dapat ang prinsipyo diyan, pag pinagkalooban ka ng kahit na anong sektor, lalo na sa gobyerno, temporary lang yan. Pribilehiyo nga eh. Para yung prangtisa, para frequency sa radio, TV, gano'n. Hindi yung pag nawala kayo, parang maglulupasay na kayo, kinawawa na kayo. Karapatan pamamahayag, karapatan for People's Assembly, nawala na sa inyo. Kalokohan yun. Kalokohan yun. Nawalan lang kayo ng pwesto sa gobyerno, parang naagawan na kayo ng candy, nagtatantrums kayo. Ha? Nagtatantrums. Si Roque, naku, gusto parang, lahat pinagawa na. Ha? Wala na bang pang-sustento? Wala na bang pambigay sa mga boiler? Mga kababayan. Kaya siguro ganun, ako patay na ako nito. Wala na akong pambigay ng sustento sa mga boiler. Huwag nyo linlangin ang mga tao. Kakaunti na niniwala sa inyo. Majority ng Pilipino matino, nakakaintindi ng rule of law. Nakakaintindi ng sitwasyon. Yung mga ganit sa kapangyarihan. Sakim sa kapangyarihan. Yan. Or atat sa kapangyarihan. Nawa ng kapangyarihan. Kayo lang yan eh. Kakaunti yun. Kasi hindi nyo tinatanggap yung pribileyo. Correct. Yung pansamantala lang. Yung pinagkalooban lang kayo. Pansamantala. Dapat Correct. ganun. Bahala na nga kayo sa buhay nyo. So ayan hindi kayo makaka-relax ngayon. Hahanapin kayo ng batas. Ang lahat hanapin kayo ng batas! Sino yung mga yan? Nanginginig na yung mga itlog. Eto pa, may kukwento ko sa inyo, Yung isang vlogger, umaabogado sa isa nating kasama. Sabi, bakit naman ako kinukontent
nung kasama ninyo. Ha? Oh, bakit naman in-upload pa yung mga content ko? Hindi nila alam mga kababayan, marami tayong mga kasama na mga vloggers na mahilig mag-upload mag-record ng mga ina-upload na mga nasa kabilang barberya. Yung mga DDS vlogger. Abay, may mga naka-ready tayong mga kasama dyan, nire-record lahat. Dapat, kahit ano pa man yan na ginawa ninyo, pangatawanan ninyo hanggang sa makulong kayo. Bakit? Maiisog kayo eh. Diba? Maiisog tawag nyo sa sarili nyo. Ngayon, pangatawanan nyo yan hanggang sa makulong kayo. Ganun lang dapat. Huwag na kayong mag-aabogado dahil hindi ho kayo aabogaduhan ng mga yan. Opo, ako na nagsasabi, hindi kayo aabogaduhan ng mga yan dahil sigurado kakausapin ako ng mga yan. Sa tingin nyo, papayag ako? Diba? Papayag ba ako? No? Hindi ako papayag. Maniwala kayo sa akin. Dumiretso na kayo sa akin. Isa lang ang sasabihin ko sa inyo. Magkumpisal na kayo. Baka sakali pa. Pero kung aabogado kayo sa mga ibang kasama dyan, nako, malabo. Malabo. Pangatawanan nyo. Hanggang sa makulong kayo. Ganon. Maiisog kayo eh. Diba? Hanggang kulungan maisog ganon. Gayahin nyo si Jose Rizal. Diba? Hanggang kamatayan pinaglaban ng bansa. Kayo, ang pinaglalaban nyo, iisang tao lang. Diba? Iisang tao lang. Tinatawag nyo sarili nyo maisog. Sige, pangatawanan ninyo. Ganun lang kasimple yan. Ang nasa likod, sabi ng PNP, identify na nila, marami na daw, at parami pa ng paramihan. Malalim po ang iimbestigahan dahil presidente ang sinisira nyo. Presidente ang sinira nyo. Gobyernong Pilipinas ang sinira nyo. Mamamayang Pilipino ang sinisira nyo. Dahil... diba yan yung sinasabi ko sa inyo? Ang sinisiraan nila, gobyerno, bansa, at tayong mga Pilipino. Tayo ang mga sinisira ng mga yan. Tapos sasabihin nila, bakit ba nagagalit sa amin si Boss Mike Cervera? Mga loko pala kayo eh. Kami, dinadamay nyo kami sa mga kalokohan ninyo. Paano hindi kami magagalit sa inyo? Siguro hindi lang naman ako, 'di ba? Hindi lang naman ako ang riot kitten, no. Hindi lang naman ako siguro ang nakakaramdam ng ganito. 'Di ba? Na pati tayong mga matitinong mga Pilipino at masunurin sa batas at masunurin sa gobyerno, nadadamay tayo sa kanilang mga ginagawang kalokohan. Mga kababayan? Yun lang naman eh. Tapos sasabihin nyo, matuwa kami? Purihin namin kayo sa ginagawa ninyo? Abay, malabong-malabo pa. Malabong-malabo pa sa tinta ng pusit na mangyayari na purihin namin kayo. Umayon na lang kami. Magsawalang kibo na lang kami sa mga ginagawa nyong paninira sa aming bayan. Kasi aming bayan na lang ito dahil dapat sa inyo. Doon na lang kayo tumira. Saan? Doon sa South China Sea. Our beloved Boss Mike Cervera.